Salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. President. Yan na. Thank you, Mr. President. Ito na mga kabsat, ang rest back ni Senate President Tito Soto sa mga kapwa senador na bumabanat sa kanya ngayon. O sige, pasok, Senator Tito Soto. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No? But let me just try to explain some of the points that were raised that, to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh. Pero whenever I am asked, I come up with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said. As far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or eh. Or with the concurrence of the Senate President by either A, one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung paktay ka kaya talo, sapul ka. Bigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga diskayas. Ang feeling ko incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice. Kailangan tell all, hindi tell half. Tama. Di ba? Ang mga binabanggit 2022 to 2025 eh. Sila number one contractor 2016 to 2022 eh. Agree. Ba't wala doon ang kwento? Hindi. Nangyari yan sa kanilang testimony. Wala pang affidavit. Sinabi na nila, tinanong mismo ni Bato na DDS Senator, ano ba talaga? Kailan kayo namayagpag? Anong taon? Umamin mga kabsat, 2016 pa. Tapos biglang sa affidavit, wala. 2022. Sino pinagloloko nyo? Sinong iniiwasan nyo? Sinong pinoprotektahan nyo dyan? Anak kayo ng mga kamote. Sige, banat, Tito Sen. So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now, let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako, nagamit ko yung salitang gimmick, Pero it could had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yun sapagkat yung public ang madalas ko marinig na sinagsasabi nun eh. Now, as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, may sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi eh. So, affected ka agad. Ayun, Tito Sen, affected ka agad. And when I say those things, you should not feel alluded to. Tama. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Tama. Diba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa... Baka nahagip sila, Tito Sen. Baka nahagip kaya ngumangaw-ngaw sila ngayon. Tuloy. The Blue Ribbon being a lawyer does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he's not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan sa kanila Ernie Maceda yan. Matagal na. No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer.
Oh, we even debated about it. Oh, I am very sure, 100%. Oh, anyway, so again, no, wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say that. Na-alluded nga sila. Tito Sen, natatamaan sila, nahahagip sila sa mga patama, no? Na feeling nila sila yon, pero mukhang malakas ang tama. Tuloy. Kasi, tinatanong nila, hindi naman daw abogado, Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta abogado. Tama! Biro mo, hindi pa nag-uumpisa yung hearing ng Blue Ribbon under Senator Lacson. May mga pasabog na, 2 privilege speech. Samantalang iba dyan, nag-hearing na anong nangyari. Putragis. Doon na yun, sino pang abogado? I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Now, Putragis sa poll. Giba silang lahat, putragis. Tirahin niyo pa si Tito Sen. Lahat kayo pinatumba. Again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer. Especially in this case, now I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee after they sent a letter, and it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Yun ang istorya nun. So the request must go back to the Senate. Ay sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Yan ang gusto ng minority. Gustong-gusto nila yan. Di ba? So no question. Ba't may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. Ano? Naibalik na nga sa Senado, nagrereklamo pa din sila. Tragit. And then also, to be fair to the usaha. Hindi, Tito Sen, gumagawa lang sila ng eksena. Gusto ko na talaga ng tirain. Yun lang naman yun. Napakahalata naman. Kitang-kita naman. Binanat-banatan ka nila di ba? Bakit ginanon mo? Dapat protektahan mo ang Senado. Bakit kumampi ka doon sa House? Ikaw naman, Tito Sen. Ngayon. Back to you. Nagbumirag sa kanila, putragis. Joel, Q's, CJ, Sarah Portia, Kamsat. Every day, they monitor wherever that person is. Kahit na nung dinala natin yung si Colonel something sa Muntinlupa, meron tayong sa Pasay City Jail, si Balad Bayon. You don't need to have an OSA there the whole day, 24 hours. It's not necessary. The important thing is it's under the custody of a legal custody. Yun ang importante ron. So hindi kailangan nakabantay OSA doon. No, if you want to change the rules, then you propose an amendment to the rules na gusto niyo saan nakabantay kahit saan natin ilagay. Alright? Now, aray ko po. Maraming nabanggit kaya isa-isa natin to. Pasensya na kayo. Ang Witness Protection Program, Yan na. Alam ko. Yan na. Magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So, kung natatakot sila sa kanilang security, bilyon-bilyon ng pera nila Ang dami nila pwedeng bayaran sa security guard Kahit 1,000 security guard kaya nila Tama. Bakit kailangan gobyerno? Ay, galit na galit ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? And then, state witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution. So, it is not applicable to the Discayas. At saka na, hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa Witness Protection Program, yun, not the most guilty. Least guilty. Yun ang sinasabi ng batas. Baligtad Anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then
pagpasensyahan nyo. Pag ganun, pagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Ganun Tama. yun. Kaya iniiwasan ko ng, na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Thank you. Yeah, Mr. President. What is the pleasure of the minority leader? Yeah, Mr. President, because I mentioned some of that